Welcome po sa Midweek Fellowship. Salamat po sa privilege na tayo ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoong Hesus. Kaya mag-invite po tayo sa ating mga kakilala, kaibigan at kamag-anak para makapakinig po sila ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Sama-sama tayong magpuri, sumampas sa Panginoon. Hallelujah! Pagdiriwang namin, Panginoong Jesus, ng kabutihan mo. Hallelujah! Buong gala kami magpupuri, taawit sa iyo, aming Diyos. Hallelujah! Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Yaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! Yes, Jesus! Patuloy kami magdiriwang, Panginoon, ang may kagalakan. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, salamat, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas.
pinakamataas na papuri at pagsamba ay sa iyo lamang namin inaalay, Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Salamat sa biyaya mong sapat at higit pa, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege na ito, Lord God, na kasama ka namin, Panginoong Jesus, sa oras na ito. Maraming salamat sa kagalakan na meron kami ngayon, Panginoon. Bagamat may mga pinagdadaanan kaming pagsubok, Panginoon, pero it won't change the fact, Panginoong Jesus, na ikaw ay mabuti, sapat sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoong Jesus, hayaan mo na maibalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba para sa iyo lamang, Panginoong Jesus. You've been good to us. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo aming Diyos. Kailanman hindi kami nagkulang. Kailanman hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Hallelujah. Kaya nais naming awitin, Panginoon, na ikaw ay tapat at higit sa aming buhay, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito na meron kami ngayon, Panginoon. We are so grateful, Panginoong Jesus, sa mga bagay na meron kami, na i-enjoy namin, Panginoon. Ito'y buhat sa iyo, Panginoong Jesus. Wala kaming pwedeng maipagmalaki, Panginoon. Dahil it is all because of your grace, Panginoon, and your love for us. Kaya maraming salamat, aming Ama. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, inaalay namin ang lahat ng papuring ito, awit ng pagsamba, Panginoon, awit ng pasasalamat na nagmumula sa puso namin, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Patuloy kaming aawit, patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Mga kapatid, sama-sama nating ialay ang pinakamataas na papuri, wagas na pagsamba na nanggagaling sa ating mga puso. Ituon natin ang ating isipan, ang ating puso sa pagpupuri sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon kung ano man ang pinagdadaanan mo sa oras na ito. Ang nais niya, ibigay natin yung wagas na papuri. Ituon natin ang ating isip, yung pagpupuri natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sama-sama tayong umawit, sumamba sa Panginoon sa oras na ito. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Sanang manunubos na umako na
Diyos Ama. Iyong likha, luluwan, hatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka
Purihin po natin ang Panginoon. Alam ko po na naihanda na natin ang ating mga sarili sa mga awiting spiritual na ating inawit. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig ng mabiyayang salita ng ating Panginoong Jesus sa series na Encountering Jesus and His Miracle sa topic na Walking on Water na ibabahagi po ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sa pagsimula po ng ating gawain, tayo po ay lumapit sa trono ng ating mapaging Diyos. Manaming Diyos, nagpapasalamat kami sa kalakasan at buhay na patuloy mong pinapahiram sa amin. Ang amin pong dalangin, kulang kami ng karunungan at nagtitiwala kami sa pamumutnubay ng iyong Espiritu. Maunawaan namin ang mga salita, mensahe na nais mong iaral sa amin. Tulungan mo po na aming mga pandinig ay matuon sa iyong mga salita. Tumubo ito sa aming mga puso. Maunawaan ito ng aming pag-iisip. At ito'y aming maisabuhay sa aming pang-araw-araw pamumuhay. Dalangin namin ito ang malahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Nasubukan niyo na po bang lumakad sa ibabaw ng tubig? Well, this sounds very impossible. No? Isa pa lamang po sa tala o kasaysayan ng daigdig, no? Ang nakalakad sa ibabaw ng tubig na nilalang. No? At ito po ay si Pedro. No? At hindi po ito naging posible dahil po sa pagsisikap lamang ni Pedro. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaralan sa araw na ito, mauunawaan natin ito kung paano nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Paano nagawa ni Pedro, no? Paano niya na-defy no, yung natural law. No? Something that it would be impossible to us. No? Kung tayo lamang sa ating sarili ay hindi natin magagawa. No, without the aid of any um, form of technological innovations present. And not even those technological innovations that were made, no, could sustain, no, walking on the surface of water. So there's only one who did it. It was Peter, but not him alone. No, kumbaga parang it became possible to him because of the presence of another important entity. No, and that is what we are going to discuss today. Kaya po, ang pamagat ng paksa natin, walking water. Sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral, bigyan lamang po natin ng background, yung simula ng ating pag-aaral mula po dun sa aklat ni Mateo, Kabanata 14, talata 22 hanggang 23. Ganito po ang pangyayari. No? Tatapos lamang na magpakain ng kumulang, no? Or lagpas ng 5,000 na mga tao ni Jesus kasama ang kanyang mga disipulo. At ang inutusan ng Panginoong Hesus, kanyang mga alagad, na mauna na maglakbay sa lawa patungo sa kabilang ibayo. So, habang ang Panginoong Hesus naman ay umahon sa bundok, doon siya nanalangin. Sa kanyang pananalangin, inabot siya ng hating gabi. Kaya ang eksena, nauna ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay. No?
At nung nasa kalagitnaan ng sila ng lawa, doon nila inabutan yung isang eksena na hindi rin nila inaasahan. Sumungit ang panahon, no? At may dumating na unos. Ano pa at ang hangin ay pasalungat sa alon ng dagat, kaya't ang alon ng dagat ay mahigpit na hinahambas, no? Ang bangkang sinasakyan ng mga alagad. Inuulit ko po, pinauna sa kwentong ito, pinauna ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. So, hindi siya agad lulan. Hindi siya agad lulan nung ano, nung bangka. No, sumunod lamang ang Panginoon. Ano? So, ito yung eksena. May malakas na hangin, ano? At sinasalpok ng malalaking alon. No? Sinasalpok ng alon yung bangka. No? Sa Matthew 14:24, makikita po natin na sabi dito, the boat was already a considerable distance from land. So malayo na ito mula sa kalupaan. No, they were already in the middle of their travel or voyage. No, buffeted by the waves because the wind was against it. So ano po yung gustong ipakita ng eksenang ito mula sa Matthew 14 verse 24? No? Panginoon ay nandoon sa kabilang ibayo, no? Sila ay nasa kalagitnaan na ng kanilang paglalakbay. At habang sila ay nasa kanilang paglalakbay, no? Sila ay nakikipagbunok sa isang malaking unos, no? And when you are being surrounded by nothing, body of water, no? And for example, you don't know how to swim, no? That will really give you a lot of um, um, troubling experience, no? Troubling experience because number one, no? Natatakot tayo na baka malunod tayo. And seeing natin but plain water, no, that adds up, no? Doon sa trouble itself, nadala ng sitwasyon na kinapapalooban nila. Malayo na sila sa lupa at ang pumapaligid na lamang sa kanila ay tubig. So paano kung hindi ka pa marunong lumangoy? Maaari may ilan sa kanila na marunong lumangoy. It was never told in the Bible. The Bible is silent about that. But what if you are one of those passengers? You don't know how to swim, and there's nothing around you but water. So that is the very situation of every single disciple who is inside. Parang tulad po ito sa buhay ng tao. When we are facing life's challenges, life's struggles, parang sometimes we are reaching a point na parang nasa gitna tayo ng lawa. Napakalayo na ng lupa. We can say nothing but water and storm that may probably cause both sink. Wala tayong ibang nakikita kundi yung problema, yung unos, at yung malawak na tubig. Parang yung malawak na tubigan na pumapalibot sa atin, parang yun yung mga uncertainties, mga kawalang katiyakan. Para bang natrap ka sa isang sitwasyon, parang wala ka nang magagawa. Sa puntong yun, ganoon ang lagay ng mga apostol.
As this so-called fear of the unknown. Sinasabing ano, sa pagtatantiya ng mga scholar, no? Yung sinasabing, yung sinasabi na fourth watch of the night ay oras daw sa pagitan ng 3:00 at 6:00. Dumating ang Panginoon. Matthew 14 verse 25, ganito po ang sinasabi, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. No? Si Jesus po yung unang nakalakad nung siya ay nagkatawang tao. Pero hindi po siya isinama sa pila kasi siya ay nagkatawang tao, naging taong totoo. No, pero hindi po siya tao lang. Alam naman po natin yung pangunahing doktrina ng doktrina o katuruan dito sa atin sa likod na totoong tao siya. Siya ay naging totoong tao, bagamat siya ay totoong Diyos din. At ang Panginoong Jesus, lumakad siya, no? Pinuntahan niya yung kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paglalakad sa lawak. At noon, wala pang nakakalakad sa lawak. This is this is a very clear manifestation of the divinity. No? Ito siguro sa masasabi natin na isa sa mga patunay, no, ng pagiging Diyos ng Panginoong Jesus, that He is in full control of nature and even the natural law. Walang nakalakad sa ibabaw ng tubig bago siya ay naglakad. Hindi ng ilang hakbang, kundi mula dun sa kanyang pinanggalingan patungo sa kalagitnaan ng lawa kung saan naroroon ang kanyang mga alagad. He was in full control of the natural. At ang sabi sa Matthew 14 verse 26, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. No? Ang sabi ng makita ng mga disipulo na naglalakad ng Panginoong Jesus sa lawa, sinidlan sila ng matinding takot. Sumigaw sila, ani nila, multo. At ang sabi, they said and cried out in fear. Alam niyo po, nangyari ang mga bagay na ito. Ilang panahon lamang, ilang oras lamang pagkatapos na mag-perform ni Jesus ng miracle in the crowd. Remember, from just 2 pieces of fish and 5 loaves of bread, napakain niya yung mahigit sa 5,000 katao. At itong mga disipulo na to, they have all witnessed the goodness and the power of Jesus. Pero sa sandaling iyon, Matthew 14:26, kasama ng iba pang disipulo at tinuturuan ng Panginoong Jesucristo, ang sabi, they said and cried out in fear. So, parang nakalimutan na nila na, teka, no, yung mga tinuro sa atin ng Panginoong Jesus, may magagawa ulit dito ang Diyos kasi nakita na natin how powerful He is. No? Pero hindi po yun ang naalala nila. At that very moment, no, bagamat matagal na nila rin nakakasama ang Panginoong Jesus, they have witnessed several miracle, sinidlan pa din sila ng matinding takot. Subalit ang sabi sa Matthew 14 verse 27,
But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I. Don't be afraid." Ano po, sabi rito, nung makita ni Jesus Christ that they were calling him in fear. I'm sorry po, they were, um, when he saw his disciples in great fear, nung makita niya kanyang mga disipulo, na may malaking takot, sabi, Jesus immediately said to them, noon din, yan, mabilisan, pinaalalahanan agad sila ni Jesus. Jesus does not want us to be afraid. Hindi ibig ng Panginoon na lamunin tayo ng ating mga takot at pangamba. Kaya kaagad niyang sinabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Alam niyo po, sabi ng ilang mga Bible scholar, 365 times daw po na binanggit sa Biblia, do not be afraid. Kaya sabi dito, Jesus immediately said to them, God doesn't want us to be afraid. Ang sabi agad ni Jesus, take courage, lakasan niyo ang loob niyo. Parang somehow, Jesus would like to give us full assurance that no matter what, He will be with us. Naman yung dinadaanan natin na pangkarote yung ating kabuhayan, nawalan tayo ng mahal sa buhay, hindi maganda yung nangyayari sa ating buhay, may relasyon, nagkasakit tayo, nakarasim tayo ng hindi magandang balita. Sabi ng Panginoon, don't be afraid. Take courage. It is I. Ito rin po mga salita na to, yung sinabi niya kung natatandaan niyo kay Jairo. Nung sinabi ng alagad na, huwag niyo na pong abalahin ng gulo, patay na po ang inyong anak. Ang sabi agad ni Jesus right after it was said, huwag kang mapaghabag. Manalig ka. Ganito rin po ang sinabi ng Diyos nung si Moses ay umaharap na sa mga Ehipsyo sa kanyang likuran at ang nasa harapan na nila ay malaking dagat. Ang sabi niya kay Moses, laksan niyo ang inyong loob. Sabi po ni Moses, sa mga Israelita, laksan niyo ang inyong loob. Tingnan niyo na lang kung paano tayo ililigtas ni Yahweh. Tingnan niyo na lang kung paano tayo ililigtas ni Jesus. That same Jesus who said to his disciples thousands of years ago, it is I, ako to. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat may pangako ang Diyos. Magamat naon ng mga alagad, hindi po bakit sumunod agad si Jesus? Because Jesus knows this will happen. And He already made a promise to His people. I will never leave you. Thank you, Lord. Nor forsake you. Hindi kita iiwan. Ni pababayaan. That's the promise. Sumunod agad ang Panginoong Jesus dahil alam niyang mangyayari. Kaya anuman yung pinagdadaanan natin ngayon, we have an assurance from the Lord Jesus Christ. Nasasamahan niya tayo hanggang sa kawakasan ng sanlibutan. Everything is under control. Everything will be fine. Everything will be okay. It may not be good this time, at this point, but believe the promises of God. Believe His promise, it will be fine. Soon, it will be okay. Ano bang sabi ni Peter sa Matthew 14 verse 28? Lord, if it's you, Peter replied, help me to come to you on the water. Alam niyo po, ano yan eh,
Naghahalong doubt, naghahalong pananampalataya. Parang imposible na magsama siya, pero ito po yan eh. Number one, he's not so sure. I would like to believe he has no doubt about what Jesus can do. It's just that si Peter hindi sigurado kung si Jesus ba yung naglalakad doon sa ibabaw ng tubig. Sabi niya, Lord, kung ikaw yan, parehanin mo ako. What Jesus said to him, Matthew 14 verse 29, tap, he said, halika. Alam niyo po yun yung minsan, madami na po tayong dinaanan. Nakita na natin for several times kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Pero dumarating yung time na nadadala tayo yung sitwasyon na dinadaanan natin sa buhay. Ang sabi sa Matthew 14 verse 29, Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Ang sabi po, si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig, sumunod sa sinasabi ni Jesus. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Bakit po siya nakalakad sa ibabaw ng tubig? Peter was able to experience the miraculous and supernatural work of God over his life. Because when Jesus asked him, come, he came. Ano po? Nung sinabi ni Jesus na pumarito ka, ano po ang ginawa ni Pedro? Sumunod. Well, imposibleng makalakad sa tubig. Pero hindi na yun ang inisip ni Pedro. Inutos kasi sa kanya, lumakad ka sa ibabaw ng tubig. Hindi niya naiintindihan ang rason, pero sumunod siya dahil naniniwala siya na kung si Jesus yun, nakakalakad siya sa ibabaw. Ganun po ka-confident si Peter. Saan? Sa salita ni Jesus. Wow, halika. And that same Jesus is the same Jesus who is inviting us. Kung hindi na magandang nangyayari sa buhay natin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalit na bibigatan sa inyong pasanin sa buhay. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. It is a command. It is a command for us to have our rest. Ang sabi po, nakalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ng Matthew 14 verse 30, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Alam mo, nakalakad po si Pedro sa ibabaw ng tubig because he believed the word of Jesus. And as he was able to further a step on the surface of water, no? For one reason, no? Bakit po siya patuloy na nakalakad sa ibabaw ng tubig? Patuloy po siyang nakalakad sa ibabaw ng tubig sapagkat sa mga panahon pong yun, nakapokus po siya kay Jesus. His focus, his all eyes are on Jesus. Kaya nakalakad siya. Pero as soon as he lost his focus on Jesus, saan po siya natingin? Muli siyang, muli siyang natingin uli dun sa unos. Kung nangyari nung nawala na yung tingin niya, yung tuon niya sa Panginoon. It is beginning. Ang po'y naging simula nung unti-unting paglubog ni Pedro. Alam niyo po, ano po, dun sa paglubog po ni Peter, merong isang bagay na tinuturo ang Panginoon. Ano po yung tinuturo ng Panginoon? Never lose your focus on Jesus. Huwag nawawala. Huwag niyo pong iwawala
yung inyong tingin kay Jesus. Fix your eyes unto Jesus. Because the moment you lose your focus unto Jesus, that will be the same time that you will sink. Kaya marami sa atin yung, kaya po marami sa atin yung um, hindi masaya because we are no longer finding our joy in Him. Hinahanap na natin to sa ibang bagay. Pinahihintulot ng Diyos yung maraming failure para katulad ni Peter. Alam niyo po kung minsan, ipinahihintulot ng Diyos na maranasan natin yung failures. Katulad po ng ginawa ng Panginoon. Pwede naman siyang sumabay, pero pinauna niya yung pinauna niya yung bangka. No? Para po, para po makita ng Panginoon, kanino tayo umaasa. No? Pinahihintulot minsan ng Panginoon yung mga hindi magagandang karanasan sa atin para patuloy tayo umasa, para makita kung yun bang kanyang mga salita ay parang matigas na tubig na nilalakaran natin sa panahon na dumaan tayo sa isang mahigpit na pagsubok. Alam niyo po, ganito po yung parehong kalalagayan natin. Kung tayo ay nakatuon kay Jesus, para po tayong, alam niyo po, parang dumadaan po tayo dun sa isang, alam niyo po, parang ang nilalakadan natin, pag nakapokus tayo kay Jesus, nilalakaran natin na yung kanyang mga salita. Kaya parang ano tayo parang, um, kumbaga, bulletproof tayo. Bakit ganun? Ang dami nating dinaanan, pero napagtatagumpayan natin. Kasi po, katulad po ni Pedro, no, bakit siya nakalakad sa ibabaw ng tubig? It is because of his faith in Jesus. Ngayon, nakakalakad tayo sa ibabaw ng tubig na pagtatagumpayan natin yung bawat pagsubok. Parang imposible na hindi na natin kayang pagtagumpayan. Pero bakit na pagtatagumpayan pa rin natin? Bakit parang nakakalakad pa din tayo sa ibabaw ng tubig? Kasi lumalakad tayo sa kanyang mga turo at aral. Pinangahawakan natin ang kanyang mga pangako. Kaya katulad ni Pedro, nakakalakad tayo sa ibabaw ng tubig. Imposibleng makalakad sa ibabaw ng tubig. Imposibleng mapagtagumpayan na natin yung mga unos na buhay na dinadaanan natin. Pero bakit parang wala? Bakit parang okay? Bakit marami sa atin may mga dinadaan na nakapagpapatuloy pa din? Bakit pagkamat may mga pagkakataon na nanghihina, um, pero nagpapatuloy pa din. It is the word of God that sustains. It is focusing on Jesus that made them sustain it. Nakakalakad tayo sa ibabaw ng tubig. All because of Jesus. All because of His promises. All because of His word. Nakapagpapatuloy pa din tayo sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. All because of Jesus. All because of His word. Yun yung nagsusolidify ng tubig na dinadaanan natin para makakabang tayo dun. Yung mga salita ni Jesus. Come, come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Just like Peter, you can walk again in the surface of water. Here I am Jesus, telling you, you can do it. Mapagtatagumpayan mo yan. Malalagpasan mo yan. Pero ano po ang nangyari nung si Peter ay lumulubog na? Ang sabi, immediately, he was rescued by Jesus. Kaya po totoo yun eh. Nung tinawag niya si Jesus, bagamat nawala yung tuon ni Peter for a time kay Jesus, causing him to sink, no, on the water. Pero alam pa din ni Jesus, alam pa din po ni Pedro kung kanino siya tatawag. Alam pa din ni Pedro kung kanino siya aasa. Ang sabi pa din nga, bagamat alam niya nagkamali siya, kaya siya lumpo.
Natingin siya sa storm, natingin siya sa mga pagsubok niya. Parang wala na to, wala na akong pag-asa. Nakalimutan niya, yun pala si Jesus, kasama niya, nasa harapan niya. Ang sabi ni Peter when he is about to sing, tulungan mo ako, Jesus. Importante, kung lumulubog man tayo sa utang, lumulubog man tayo sa problema, lumulubog man tayo sa anumang sitwasyon na hindi natin gusto, sakit, karamdaman, kabiguan, call upon the name of Jesus and you will be saved. That salvation, that, the idea of being saved there, I would like to believe, hindi lang po yung maligtas ka spiritually, kundi maligtas ka sa lahat ng dinadaanan mo. Sapagkat ang sabi ni Jesus, I will never turn my back to you. Call upon me. Just call upon the name of Jesus. When you don't know exactly what to do, call upon the name of Jesus. Lubog na lubog ka na ba sa kasalanan? Lubog na lubog ka na ba sa utang? Pagod na pagod ka na ba sa buhay? Hindi mo na ba alam saan papunta ang buhay? Call upon the name of Jesus. Let us walk together in the surface of water. Something that is impossible to be done, pero naging posible when they focus on Jesus. Ang sabi ni Jesus, gusto kitang alisin sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sakit. Gusto kitang bigyan ng kapayapaan. Gusto kitang tulungan dyan sa sitwasyon mo na nagbibigay sa iyo ng kabigatan. Ang sabi ni Jesus, come. Sana, katulad po ni Pedro, nung sinabi ni Jesus na come, lumungsad siya sa palapalis ng bansa, ng bangka. At katulad ni Pedro, maranasan natin yung mga kapangyarihan ng pangako ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, sapat ang tulong ko sa lahat ng pangangailangan sapagkat kung kailan ka mahina, doon ka malakas. Sinaway ng Panginoon ang unos, and the rest is history. He was worshipped by those people inside that boat. At nagtanong sila, sabi, sinamba nila si Jesus. Sapagkat sino nga ba naman ito na maging ang kalikasan at ang pwersa ng kalikasan ay sumusunod sa Kanya. Sapagkat si Jesus, ang Panginoon, sa kararangal ng Diyos naman. Sama-sama po tayong tumalangin. Manaming Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa lahat ng mga bagong bagay na tinuro mo. Sa lahat ng kabigatan na aming dinadaanan, pisikal man, emosyonal, psikolohikal, pinansyal, Lord, ano pa man ito. Yung Jesus na nakalipas ay siya rin sa kasalukuyan at sa nakaraan. Ang sabi mo, Panginoon, sa mga tao na gustong makalis sa sitwasyon na kinapapalooban nila na buhay na hindi nakakalugod sa iyo. Ang sabi mo, gaano man kami kadumi, kaya mo kaming gawing busilak na katulad ng liyabe. Lord, sa mga may pangangailangang pinansyal at buhat sa kayamanan ng Diyos sa langit na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan namin sa pamamagitan ni Jesus. Sa mga may karamdaman ng sabi mo po dun sa bulag na lumalapit sa iyo, ibig ko, gumaling ka. Lord, sa mga nandoon sa loob ng isang relasyon, Panginoon, na maaaring may kaunting gulo, hindi pagkakaunawaan. Lord, ang sabi mo, whenever the word is being preached, in wherever it is,
Ang sabi mo, it makes peace. Did all these things happen? Lord, ang sabi mo, yung mga nabibigatan, bibigyan mo, Panginoon, ng kagaanan, ng kapahingahan. Let your word be experienced by your people through their faith. Kapatid, kung ikaw ang kinakausap ng Panginoon, just believe in the power of His word. Just believe in the power of Jesus. At ano po ang sabi ni Jesus? Come. Ang lahat po ng ito, Ama, hinatasan namin ang may pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless po. Salamat po sa Lord sa mga salita niya na ating napakinggan. At patuloy po tayong manabik sa ating mga gawain kagaya po ngayon. Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. Youth Fellowship, Saturday po, 5 to 6:30 p.m. At ang Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. Bago po tayo magtapos, pastor natin, mahal natin. Ang community ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, ang pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. God bless. Lord, tayo